pag-alaga sa pananampalataya ay hindi po ganong kadali. Meron po tayong pupuhunanin upang ang pananampalatayang ito ay tumubo, lumaki at lumago. Ano po ang ating puhunan upang ang pananampalatayang ito ay tumubo, lumaki at lumago sa ating pagkatao? Kayo po, sa inyo pong sariling karanasan na kahit na papaano, nagkaroon na kayo ng pananampalataya na buhay pala ang Diyos na dapat natin pagtiwalaan sa ating buhay, kara-karaka po ba tumubo yung pananampalatayang ito sa inyo? Hindi po. Meron po kayong pinuhunan, di po ba? Ano po ang naging puhunan ninyo para po yung pananampalatayang ito ay tumubo, lumaki at lumago? Magtatawag po ako para po malaman ko kung ano po yung naging puhunan pananampalataya ay tumubo. Para sa akin po ang puhunan ay may kasama po yung sakripisyo. Ang sakripisyo po yung araw-araw po nating paglilingkod sa Kanya na hindi tayo nag-iinda ng anumang kapaguran, kung hindi bagkos, yung po ay kusang loob na inihahandog natin sa ating Ama, sapagkat bilang pagtanaw po ng malaking utang na loob sa Kanya, na bawat isa sa atin ay siyang nagbigay ng buhay, siyang nagbigay ng kalakasan. Kaya ganoon po naman na dapat natin siyang pasalamatan kung magagawa po natin hindi lang sa araw-araw, kung hindi sa oras-oras. Yun po ang sinasabing ang tunay na pananampalataya ay may kasamang sakripisyo, paggawa. Yun po ang aking masasabi. Salamat, kapatid. Tumpak at tugma ang iyong kasagutan na ang pananampalataya hindi po ganong kadali. Meron po tayong pupuhunanin at para po sa Kanya, ang naging puhunan niya ay sakripisyo. Amen. Naipaliwanag ko na po sa inyo yung kahulugan ng sakripisyo. Hindi po lahat ng gawang ginawa nating mabigat para sa atin ay sakripisyo. Ang sakripisyo pong tinatawag, may hirap, subalit tutulong sa iyo upang ikaw ay magpakatatag, upang ikaw ay maging banal. Kung magsasakripisyo ka sa magdamag, subalit ang hangad mo lang ay mapasarap yung sarili mo, mapaligaya yung sarili ninyo, hindi po natin yan matatawag na sakripisyo. Ang sakripisyo ay may kaakibat na paghihirap alang-alang sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kaya po para sa Kanya, upang magkaroon ka ng pananampalataya sa ating Panginoon, ang dapat puhunanin ay sakripisyo. Isa lamang po iyon. Tatawag pa po ako ng iba upang ipahayag naman po nila kung sa kanila nagkaroon nga sila ng pananampalataya sa ating Panginoon bilang Diyos na buhay, pero meron siyang pinuhunan. Dito po, sa banda dito ako pupunta para malaman ko po kung ano naman po yung naging puhun. Ito si kapatid, alam niyo si kapatid, matagal na pong nagpupunta dito yan. Nang mapunta po siya dito, hindi pa siya nai-stroke. No po, nakakalakad pa po kayo ng diretsyo. Kung iisipin nyo po, magkakaroon kayo ng katanungan, bakit ganon? Nagpupunta naman ako dun sa dambana at ako naman nananampalataya. Pero bakit nangyari sa akin ito? Pero batid ko kapatid, nagkaroon ng mas magandang bunga. Amen? Nalungkot ka ba? Hindi po siya nalungkot. Nagala ka sa makatuwid. Okay po. At alam ko po ang kagalakan na tinamasan ninyo. Lumago pa ang iyong pananampalataya. Ano pinuhunan mo, kapatid? Ang pinuhunan ko po,
Ayun nga pong pagsasakripisyo. Lalo pa pong lumakas ang aking pananalig at pananampalataya. Kasi po, napunta po ako sa magandang daan o kaya sa diretsong daan po o matuwid na daan. Ay kaya nga po ng Panginoon sa akin, sa aking panaginip, ito ang daan na makabubuti sa iyo. Yun po ang sabi sa akin. At saka po itinuro po lahat sa akin ng Panginoon. Kaya hindi po ako nag-alanganin na ng kung saan pa ako pupunta pa. Dito na po sa tuwid na daan po ako talaga pumunta. At yun nga po noon yung panaginip ko sa akin. Yung panaginip ko po noon kasi para bang nagmamadali ako noon. Nagbibindisyon daw po si Apo dyan. Doon po ako dumaan sa kabilang daan na po na yon. Ang sabi po sa akin sa panaginip, doon daw po ako sa pintoang diretso pumunta. Kaya yun po, pinagnilayan ko po iyon sa aking sarili na ito na nga po yung tamang daan. Kaya po, hindi na po ako nag-iba pa. Dito na po talaga ako kay Apo dahil ang Panginoon na po ang nagturo sa akin kung saan po ako talaga pupunta. Salamat, kapatid. Kaya nga po, sabi ko sa inyo yung kanyang dinanas na nagkaroon siya ng karamdaman, nagkaroon pa ng mas magandang epekto sa kanya kasi mas lumago ang kanyang pananampalataya. Babalikan ko po yung kapwa nila sagot. Ang pinupuhunan ay sakripisyo. At ano po sinasakripisyo natin? Unang-una, sinasakripisyo natin yung oras. Biruin niyo po, anong oras po kayo nandito? 11. Yung iba, 11:30. Anong oras po tayo uuwi? Mga 4. So kung nandito po kayo ng 11, 12, 1, 2, 3, 4, nag-sacrifice po tayo ng 5 oras na tayo po ay nakaupo dito, nakikipagniig sa Panginoon, sapagkat meron tayong nilalayon sa ating buhay na mas lumago at lumalim ang ating pananampalataya. Sa makatuwid mga kapatid, isa po sa sinasakripisyo natin ay oras. Pag wala tayong oras, hindi po natin makakamit ang malalim na pananampalataya. Kung halimbawa po, lagi kang natutulog, sa halip na ikaw ay magpunta sa gawaing katulad nito, pero lagi kang natutulog, lalago po ba ang iyong pananampalataya? Hindi po ba? O kaya naman po, sa halip na nandito ka, nakikipagchismisan ka sa kapitbahay, lalago po ba ang inyong pananampalataya? Kailangan po talaga, kung ang pamilya, kailangan bigyan ng quality time ng kanyang mga magulang, ang kanyang mga anak, tayo rin po, upang mapalago natin ang ating pananampalataya, kailangan din pong bigyan natin ng quality time ang ating Panginoon. At ang quality time na tinatawag, ay yung oras na katulad na ginagawa ninyo ngayon. Quality time po yung binibigay ninyo sa ating Panginoon sapagkat may kaakibat na sakripisyo. Kaya nga po, muli ko pong uulitin sa inyo, sa Panginoon, ang spelling po ng love ay hindi L-O-V-E. Hindi po yun ang spelling ng love sa Panginoon. Sa Panginoon, ang spelling ng love is T-I-M-E. Ano po yung salitang nabuo? Time. Sa makatuwid, mararamdaman natin ang pagmamahal ng ating Panginoon kung tayo ay magbibigay ng oras sa Kanya. At hindi basta oras, kailangan po quality time para po lumago ang ating pananampalataya sa Kanya. At kung malago na ang ating pananampalataya, wala na po tayong agam-agam sa buhay natin. Pag may sumakit sa katawan natin, hindi na po natin iisipin na, naku, ano ba yung sumasakit sa ulo ko? May tumor na yata ako. Naku, ano ba yung sumasakit sa tiyang ko? May cancer na yata ako. Pag meron tayong pananampalataya sa Panginoon, wala na tayong mga ganong intindihin sa buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pag meron tayong naramdaman, kung matibay ang ating pananampalataya, pipikit lang po tayo at sasabihin natin, Panginoon, batid ko po na kayo po ang dakilang manggagamot. Sa sandaling ito, may kumikibot sa ulo ko, nawa po, ito ay pawiin ninyo. Alam niyo po, kung matibay ang inyong pananampalataya, kikilos ang Diyos
Ano man po yung sumasakit sa katawan ninyo, papawiin po ng ating Panginoon. Meron po akong karanasan dyan. 9 years ago, nang mapunta po ako dito, may sumasakit po dito sa parte ng tiyang ko dito po. Naupo po ako dito. First week ko pa lang ng pagpunta dito, akalain nyo po, paglabas po ng ating mahal na apo, umupo doon sa tabi ko, at hinaplos, ala naman po akong sinasabi Naupo po sa tabi ko at hinaplos po niya yung tiyan ko. Alam niyo po, purihin ng Ama. Matagal ko na pong iniinda yun. Pasulpot-sulpot, paulit-ulit. Subalit, nang mahaplos nga po ng mahal na apo, nawala po. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Bagaman, manaka-naka na lang. Paminsan-minsan nararamdaman ko. Pero tinuro na po sa akin ni God kung ano ang gagawin ko. Alam niyo po kung anong tinuro sa akin ni God pag nararamdaman kong parang kumikibot-kibot. Iinom lang po ako ng 3 basong tubig. Pagkainom ko po ng tubig, sa aking pananampalataya, nawawala. Kaya inisip ko po, siguro ito, sanhi lang ng kakulangan ng tubig ng katawan ko kasi tamad po akong uminom Iinom lang po ako sa maghapon pagkakain, pagkaraan po nun, wala na. Ang sabi po, sa karunungan ng banal na espiritu na binahagi sa mahal na Apo Kunching, dapat daw po tayo, para po nalilinisan yung buong katawan natin, 8 basong tubig sa maghapon. Kung sosobra pa, mas lalong mainam. Pagkagising, sa halip na magkape, magtubig muna para po malinisan yung dumi ng ating katawan. Yun po, nanampalataya po ako sa karunungang ibinahagi sa akin. Sabi po ng Diyos, tubig lang ang katapat. At totoo pong totoo, tubig lang po ang itinatapat ko kapag nararamdaman kong medyo kumikibot. Pangalawa po, Tito Ala, napahaba na, pero gusto ko lang pong ihayag sa inyo kung paanong ang pananampalataya, paniniwala at pagtitiwala sa Panginoon, malaki ang magagawa sa buhay natin. Dati po nagme-mission po kami sa Ilocos, medyo malayo. Nakasama po siguro ako doon ng 3 beses sa pagme-mission sa Ilocos. Bago po kami nag-mission, nararamdaman ko po parang may umuugong sa tenga ko. Ganun po talaga pag tumatanda, marami nang nararamdaman. Para pong may umuugong sa tenga ko, kaya lagi ko po itong ginaganyan. Sarili ko pong kaparaanan, ginaganyan ko. Pero nung nasa Ilocos po ako, naramdaman ko ulit. Lumapit po ako kay Mama Mary, yung pong nagbabanyos. Nandun po kami sa, sa gitna ng, ba tawag nila, mga karagatan yun sa tubig, sa tubigan. Ayun po, sa tubigan po. Hindi naman siya ilog. Maaring maliit na karagatan yun kasi po ang hanap buhay ng mga tao pangingisda. Nagmensahe po ang mahal na Apo, lahat po ng mga alagad at mga tagasunod ay kasama niya sa gitna ng dagat. Nabanggit ko po kay Mama Mary, sabi ko po sa kanya, Mama Mary, alam niyo nararamdaman ko parang may nagtatambol sa tenga ko. Alam niyo po ginawa sa akin ni Mama Mary? Nilublub po ako ng 3 beses doon sa katubigan, sa dagat. Alam niyo po, pagkaraan po ng 3 lublob. Mula noon, 3 years na po siguro yon, hanggang ngayon, nawala na po yung kumakalabog sa tenga ko. Purihin po natin ang ating Panginoon. Kasi po, nanampalataya ako, nagtiwala ako at naniwala na ang ginawa sa akin ni Mama Mary bilang dinadaluyan ng Espiritu ng mahal na ina ay mula sa kanya, kaya pinagtiwalaan ko. 3 taon na po yun wala na po. Wala na pong kumakabog. Yun po yung sakit ng karamihan sa mga matatanda para daw pong may umuugong sa tenga. Mga kapatid, sa bawat karamdaman na ating nararamdaman, wag po kayong malulumbay, wag po kayong malulungkot, kundi palakasin niyo po ang pananampalataya. Sapagkat isa lamang po ang makagagamot sa ating karamdaman. May nararamdaman ka ba sa iyong katawan? May nararamdaman ka ba sa tibok ng puso mo? May nararamdaman ka bang kumikibot-kibot sa tiyan mo? May nararamdaman ka ba sa litid ng mga paa mo? Kaya nahihirapan kang lumakad? Mga kapatid, isa lang po ang magpapagaling sa atin. Isang-isa lang. Wala nang iba.
kahit marami kayong pera, malibot nyo malahat ang doktor, kung hindi kayo pagagalingin ang tinutukoy ko, hindi po kayo gagaling. Sino po ang pinakadakilang manggagamot? Walang iba, kundi ang ating Panginoon. Kaya sa Kanya tayo umasa, sa Kanya tayo manalig, sa Kanya tayo manampalataya, ano man ang nararamdaman natin, ihingi natin ang tulong sa Kanya upang tayo pagalingin. Kung malinis ang inyong puso at kalooban, ang panambitan mo, Kanyang pakikinggan, pagagalingin kaniya. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, Mami Beth. Katotohanan po ang tinura ng ating kapatid. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Talaga po, pag may tiwala ka, naniniwala ka, talaga po hindi pwede pagkalob ng Diyos sa atin kung ano man pong kailangan natin. Katulad po sa ating minamahal na po, kung sino napagnilayan niyo po ba yung may mga karamdaman? Pag tinura na ba ng Espiritu, tumayo ka. Kung mayroon ka pag-aalinlangan doon, talaga pong hindi mo nadaman Diyos na buhay sa buhay mo. Amen po ba? Katulad ni kapatid, nung pinatayo siya, tumayo siya dahil po hindi naman po yung tao ang nagpapatayo sa iyo, kung nararamdaman po yun. Sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, siya po ay ginagamit lang. Yun po dapat na mawala sa atin, yung alinlangan. Yung pag-aalinlangan natin sa sarili, tapos sa taong ginagamit. Habang nandito po tayo, linisin na po yung kaisipan nyo, puso nyo. Tanggalin nyo na po yung gumugulo sa mga kaisipan nyo. Sapagkat ang taong ginagamit po, kung kayo'y naniniwala, nagtitiwala, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, may maramdaman po kayo. Amen po ba? May tatawagin pa po ako, isang pasyente po. Kahapon po pinalakad siya ng ating Banal na Espiritu, ang ating kapatid na sa harapan ko. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ay nagpapasalamat at ako po ay nagawi dito sa bayan nyo. Kung hindi po ako rin dito, siguro hindi pa ako nakakalakad. Kaya po ang aking pananalig sa ating Panginoon ay hindi nawawala na ako po ay gagaling at gagaling. Yung pong mga kasabi kong nagkasakit, matagal lang nalibing. Pero ako buhay pa. Sa akin pong pananalig, nagtiwala po ako sa taas na ako po hindi pababayaan. Nabanggit ko po yung mga kasabi ko, matagal na pong nasa kahon, nasa kumpang. Kanya po tayo, may papayo ko lang, huwag tayo mawawala ng pananalig sa ating Panginoon at umasa tayo. Ako po, hindi ako niniwala kayo mamatay. Para po naramdaman kong, sabi nga po, anghel ng Diyos ang tanod kong mahal. Ganun po. Maraming po salamat. Salamat po kapatid. Tingnan niyo po sa kanyang pananalig. May nakamtan po siya. Amen po ba? Kaya po tayo lahat nandirito, kailangan po natin talaga yung pagtitiwala natin. At sa maigting na pananampalataya sa Diyos at sa ginagamit niya ang ating minamahal na Apo Konsing. Amen po ba? Ang susunod ko pong tatawagin ay ating Mother of the House. Salamat po, Ama, dahil sa kapangyarihan mo, dahil sa pagmamahal mo, dahil sa paglingap mo, kaya kami naririto sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay binahagi mo upang lumawak pa ang aming pananampalataya sa iyo, na ikaw ay Diyos na buhay, na dapat naming asahan at sa amin ay nagmamahal. Nawa po, ang mga kapatid kong tinawagan mo sa oras na ito bilang mga anak mo ay madama kang lubos at nang lumalim pa ang kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo upang sa gayon ang pagmamahal na wagas na mula sa iyo'y madamang totoo. Amen.
Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin. Salamat po, Tay. Matagal ko na po silang kaibigan at purihin ang Ama sapagkat sa mahaba ng panahon, dito rin kami nagtagpo muli. Amen? Alam niyo po, pananampalataya, yan po yung dapat nating panghawakan sa panahon ngayon. Ang malalim na pananampalataya sa ating Panginoon. Huwag nating gawin itong parang alon lang sa dagat na kapag humampas na sa dalampasigan, sumasambulat. Amen? Gawin po natin buo yung pananampalataya. Bakit ito po yung sinambit ko po sa inyo? Sa amin pong pamilya, ako, si Angel at si kapatid na Pearl, kapag dinapuan po kami ng karamdaman, sabay-sabay. So, sa isang kwarto, para po ako nagbabantay sa isang hospital na 2 bed, may sakit si Pearl, may sakit yung alaga ko, may sakit ako. Kaya, sa oras ng ganyang karamdaman at paggapi ng kalaban, wala kang ibang pwedeng tawagan kundi ang Diyos. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Sa kabila ng gustong gapiin ang kalaban ng isip mo at binubulong sa'yo, huwag mong asahan ang kapangyarihan na alam mo. Dalhin mo sa doktor. Didiktahan ka ng kalaban eh. Although wala namang masama, subalit hindi mo matitest ang pananampalataya mo mismo kapag ikaw mismo ay naging talusira. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Wala pong pinagkaiba. Kailan lang, sabi ko nga, naranasan ko yung dinanas ni Mami Beth na napakasakit ng ulo na parang babagsak. Subalit, sabi ko po, hindi ako pwedeng malatag ang aking katawan sa kama sapagkat napakarami kong gampanin bilang tao at bilang pag-aatas. Kaya sabi ko sa Ama, katawang lupa lang ang pwedeng kuhanin sa akin ng kalaban dahil sa karamdaman. Subalit ang Espiritu, ang aking kaluluwa ay sa'yo. Huwag mo ako ipaghapi sa Kanya, wala siyang karapatan sa katawan ko simula nang inakay mo ako sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Eto na po, nakalagpas po ako. Although may ubo pa, syempre po, abusado. Walang gagawa, walang katulong. Talaga pong minsan ako pinasarap ng Panginoon, may 2 akong kasama sa bahay. Ngayon, solo-solo na naman ako. At yung aking alaga, mula Martes, Miyerkules, hanggang kahapon, nagtatai po siya. Hinahatid ko po siya sa school. Pag mulat ng mata sa umaga, halos kung 7 beses tatai yan bago pumasok sa school. Sa liit ng katawan na yan, anong gagawin mo bilang ikaw ang tagabantay? Amen? Sabi ko sa Panginoon, Ama, huwag mo pong pahintulutan na gapiin ni kalaban ng isip ko. Nananalig ako na sa pamamagitan ng mahal na Apo, lahat ng ibinigay mong gamot sa kanyang katauhan na pinaging dapat mong inihahasik sa bawat isa upang makapagligtas at sa pananampalataya namin sa iyo, isadsad mo ako sa oras na ito sapagkat alam po ng kalaban na yung batang yan ay mahal na mahal ko. Amen? Hindi ako nagapi eh. So yung bata, eto na po kako. Kahapon po hinatid ko uli siya. 10 beses po siyang dumumi. At nang inilaga ko po siya doon sa teacher, sabi ko, Ma'am, paki-observe na lang po. Dahil mayroon po sila exam maliit na exam. Short test po nila. Sabi ko, Ma'am, paki-check lang na lang po kasi nagdudumi po siya. Inaangkin ko po, nalilisan ako. Babalikan ko siya mamaya, okay na siya. Purihin ng Ama. Yung maghapon na wala ako doon sa school, na dito ako naglilingkod, hindi po siya dumumi. At kapag nasa piling ko na po, doon po rumaratsyada, syempre po, pikit mata ka na lang. Sabi ko sa Panginoon, Ama, nakapagsambit po ako himingi ako ng tawad sa Ama. Sabi ko, Ama, parang unfair po yata ikaw ngayon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Syempre po, nahirapan din po ako humingi kasi yung ubo ko. Tapos si kapatid na Pearl, yung ubo din po niya. Nagsasagutan po kami, tapos nagtatai. Ano po? Subalit salamat sa Ama, at nung magdamag na yon, nilibang, pinakain, at pinainom ng may asukal. Inaangkin ko, ito na po kako. Natulog po ako kagabi, mga 2:30 na po siguro, hindi ako makatulog eh. Siyempre sa ubo. At the same time, ayaw ko masayang ang oras, pag-iisip kung paano palalawakin pa ang pananalig sa Diyos sa kabila ng paggapi ng kalaban. Alam niyo po, bandang 4:00, nagising po ang bata.
Mami, napakasakit ng aking tiyan. Ang pagtatai po ngayon, sumasakit po yung tiyan. Sobrang sakit. Simula alas 4 hanggang kanina pong alas 9, 10 beses po siya tumae. Ngayon, nag-text ako kay Chris. Ayoko pong gambalain ng mahal na apo. Ang sabi ko po, kahapon, maghapon, wala akong tinext kahit kay Mami Beth. Sabi ko, parang gusto kong ano muna yung isip na, wala akong iti-text kahit sino. Ang sabi ko, Ama, ipaisip mo po sa amin ni kapatid na Pearl kung anong dapat namin gawin. Sabi po ng bata, Mami, namamanhid po yung ulo ko. Nanginginig, namamanhid po yung tuhod ko. Siyempre, dehydrated na po yun. Sabi ko, anak, ang nipis ng katawan ko, ang katawan mo. Sabi ko, Ama, sa akin mo na lang po ibigay yung sakit ng batang ito. Buhay po ba ang Diyos? Pinaisip po sa amin ni kapatid na Pearl, Mother, yung unang ginamot ng mahal na apo, aratilis, kaimito, at bayabas, ipaglaga mo. At angkinin natin, purihin ang Ama, dakilain siya. Ayan po ang bata, oh. Parang halika anak, bilis. Halika, bilis. Diyos ko po. Alam niyo po, habang dumudumi po siya, pikit mata po ako, hindi ko alam kung paano po ang dami ng lumalabas sa kanyang katawan sapagkat samantalang napakaliit na bata. Amen? At eto na po, simula po kanina hanggang ngayon, nakita ko po may miss ko lang ating mahal na apo sa aking cellphone. Hindi ko po nasagot sapagkat nasa loob ng kwarto yung cellphone ko. Siya naman, kasalukuyan kong pinaiinom po ng dahon-dahon. Ang sabi ko po sa mahal na apo, sadyang hindi ko po kayo tinext. Sa pamamagitan ng miss call niyo po, inaangkin ko ng magaling ang aking alaga. Simula po noon kanina, ng alas 9, alas 10, hanggang ngayon po, hindi na po siya dumumi. Buhay po ba ang Diyos? Kaya purihin, dakilain ng ating Panginoon. Kaso lang po sa school nila, ayaw pumayag ng paalam lang sa cellphone. Gusto may doctor certificate pa na walang okay. Kaya, dadalhin mo sa pedya, hihingi ka ng certificate. Samantalang wala ng sakit. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ama, sana magbaba ka na ng certificate. Buhay po ba ang Diyos, mga kapatid? Yan po ang pananalig. Anong nais ko po ituran? Totoo po, gagapiin ka ng kalaban. Amen? Gagawa po siya ng ibang pag-iisip bilang pagkatao na kapag hinimay mo yung pabor sa'yo. Subalit, limiin mo pa para matest mo ang sarili mo kung hanggang saan ang pananalig mo sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Buhay po ba ang Diyos? Ganun po eh. Kaya sabi ko, kay kapatid na Pearl, kapatid, nalalalim ng bata, namamanhid ang tuhod, namamanhid ang ulo. Nako, ayoko na siyang ipadextrose. Amen? Ama, nananalig po kami sa kapangyarihan mo na magagawa mo lahat ito. Huwag mo po akong pahintulutan na malugmok dahil sa karamdaman ng batang yan. Amen? Kaya mahusay din si kalaban eh. Alam na alam kung anong kahinaan mo, yung mga mahal mo sa buhay, yun po yung gusto niya targetin, ano po? Subalit magpakatatag po tayo sa pananalig at pananampalataya sapagkat ang ating Panginoon ay totoong buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ito lang po yung iiwanan ko po sa inyo. Ano nga ba ang dahilan, sabi nga ni Mami Beth, para lumalim pa? Anong puhunan mo para lumawak pa ang pananampalataya mo? Simple lang po. Huwag po kayong maging salawahan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yung oo ka ngayon, nananalig ka, pag bukas hindi mo nakamtan, ayaw mo na, huwag po. Huwag po kayong sumuko. Amen? Sapagkat ang ating Panginoon, syempre po, pinagmamasdan din po tayo. Totoo ba yung pananalig nito sa akin? Kapag binigay ko na, baka hindi ko na makita sa dambana. Amen? Kaya, huwag po nating kamtin na ang pagalingin ng Panginoon sa dako ito sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching ay yung karamdaman. At yan po yung inuulat na hindi sapat ang karamdaman lang gumaling bilang pisikal. Amen? Sapagkat sigurado po, pag lahat po tayo ang ating aangkinin ay ang karamdaman pisikal, bukas lahat tayo wala dito. Amen? Subalit dahil ang ating kaluluwa ang mas may malalim na karamdaman na dapat gamutin ng Espiritong Banal, kaya tayo naririto. Buhay po ba ang Diyos? At dahil sa pananalig po, kapag ang gumaling po, dahil sa pananampalataya mo ay ang kaluluwa mo, makakalaban ka eh.
Hindi magagabi ang isip mo. Hindi. Naroon yung ipinasisili ng Panginoon na mas makapangyarihan ako sa problema nyo. Mas malaki ako, sabi nga ni Mami Beth, mas malaki ako sa dinadala nyo. Kaya manalig kayo sa akin, manampalataya kayo sa akin, kahit hindi nyo ako nakikita, may magagawa ako sa buhay nyo. Buhay pa ba ang Diyos? At yan po, nawa po, Ama, kapag dumarating po sa akin yung ganyan, nung sobrang sipon po ako isang araw, parang gusto ko na ihiga. Ama, wag mo naman akong bibiruin ng ganyan. Buhay pa ba ang Diyos? Lagi ko po sinasabi, wag mo naman akong bibiruin ng ganyan. Sabi ko, pagtatawa na naman ako ni kalaban nito eh. Basta wag mo akong bibiruin ng ganyan. Kaya pag ganun po ang salita ko, eto po, kahit po parehas po kami nagkaroon ng karamdaman, ano pa nga ba ang hindi kaya malagpasan? Amen? Kumbaga ang sipon, ang ubo, mild lang. Ang pagtataim, medyo delikado. Subalit mas may delikado pa naganap sa buhay namin. Si kapatid na Pearl, nawalan po yan ng oxygen, nawawalan ng oxygen. Every seconds, nawawalan siya ng oxygen. Nakapag huminga siya para siyang mamamatay. Ako po na-paralyze. Pero ito ako nakatindig sa inyo. So kapag binalik tanaw ko lahat ng kaganapan na yun na pinagaling ng ating Panginoon sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching, ano ang dahilan para hindi ka makalaban? Buhay po bang Diyos? Kaya nawa po, upang lalong lumawak pa at lumalim pa na ng palataya natin, panghawakan niyo po ang ginampanan ng Diyos sa buhay niyo na hindi niyo kaya pero na kaya ng Diyos upang ang pananampalataya ay huwag mamatay. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Salamat po, Mother. Sa binahagi mo sa ating mga kapatid. May napulot na po ba kayo? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. May pinapasubali po sa isip ko ang ating Panginoon tungkol po sa pananampalataya. Tungkol po sa mga ribulto na nandito sa loob ng dambana. Kasi po na pagninilayan ko, wag po sana masaktan, ano? Tumanggap po tayo ng katotohanan, ano? Kasi po, ito tinura na ng banal na Espiritu tungkol sa mga ribulto na dito sa atin. May pupunta po dito. Tapos pupunta doon. Tapos pupunta din Tapos dito sa gitna, lahat po, pati doon sa loob. Ano pong klaseng pananampalataya po yung nandun sa atin? Tanong ko lang po, hindi po ba isang Diyos ang Mama Mary ginamit inanong yung anak ng Diyos sa kanyang sinapupunan? Amen po ba? Dapat po yung pananampalataya natin ay iisa lang. Isa lang po. Katulad naman po sa mga nagbibindisyon. Isang espiritu, amen po ba? Iba't yung iba nakakapila na yung magbibindisyon. Kailangan yung pagpananampalataya nyo. Kung sino man po yung ginagamit na pinag-atasan, kailangan yung pananampalataya nyo sa sarili nyo. Ano nyo sa puso nyo. Sapagkat isa lang po yung babagi sa inyo. Hindi yung pagkarating sa iba, iikot doon, nilipat naman doon, titingnan ko. Ano po yun natutungayan po ng banal na Espiritu yan. Ayaw lang po ng banal na Espiritu mapahiya. Magpapahiya siya ng mga anak niya. Yun po talaga dapat pagtingin natin yung iisa ang pananampalataya natin. Amen po ba? Lahat dito ng ribulto, iniikot na. Patawad po, ito po pinapasubali lang sa kaisipan ko para matuto tayo na yung isang bilang Kristiyano natin, isa lang po talaga ang ating isa puso. Isang Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu sa isang Diyos. Amen po ba? Kaya po ang susunod kong tatawagin na mag-aalay ng awitin sa atin ang kapatid kong si Merna. Purihin ang Ama, maraming salamat po muli sa ating Panginoon. Salamat po, Ama, sa napakamapagpalang umaga sa katanghaliang ito na muli ay handog mo sa amin. Salamat po. Napakaganda po ng tema na ipinagkaloob ng Panginoon sa ating kapatid. Ano po? Kaya po, marahil
Sabi nga kahit hindi na lumapit ako sa mga ribulto at ako'y mag-cross, papupurihan ko na lamang po ang ating Panginoon. Sama-sama po tayong magpuri. Kung paano nga po tinuran ang pagpupuring awit na may katapatan sa puso ay isang tanda rin ng iyong pananampalataya. Ano po? Yung tapat sa puso mo na purihin ang Panginoon. Kaya po muli ay mag-aalay kami ng awitin sa ating Ama. Salamat po sa Panginoon at sa kapahintulutan ng Banal na Espiritu, sa katauhan ng mahal na Apo ay parang naging kalugod-lugod sa Ama ang awitin. At gagaya po nung awitin kahapon, hiniling po ito ng kapatid na Mami Betsy ko na maging pangunahin daw po sa pag-awit ng bago po mag-joyful. Subalit, hindi po yata naging angkop sa tempo, pero magagawan po ng paraan yon, Mami. Magagawan po ng paraan. Titingnan po ni kapatid na Alan kung ano po ang magagawa niya. Sapagkat, sadyang galak na galak ang puso ko, mga kapatid. Maging ang katauhan ng mahal na Apo ay nalugod sa awiting inialay natin sa Panginoon kahapon. Kung paano ang pamagat ay mahal na mahal kita, Panginoon. Amen po ba? Ngayon naman po ay wala pong pamagat itong aawitin. Subalit isinasaad po nitong awiting ito, kapag ikaw ay ang aking kasama, ako ay masaya. Kaya po, pag binigyan po ako ng kapahintulutan ng Ama, isulat ko po ito at kapag inaawit po namin, maaari po tayong sumabay na lahat. Salamat po. Sound check. Ang awitin pong ito ay inaawit ng kapatid na Alan, panlalaki po. Subalit habang inaawit niya, naging udyok sa puso kung samahan siya sa pag-awit. Kaya po damandama ko rin po ang kagalakan. Nawa po kayo ring lahat. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon na nawa ay higit lalong maging maigting ang pagdaloy ng kanyang espiritu habang siya ay ating pinupuri. Kapag ikaw ay aming kasama, kami ay masaya. Kapag ikaw ay aking kasama, ako ay masaya. Kapag ikaw ay aking kasama, ako ay masigla. Pag ikaw ay aking kasama, ako ay masaya. Kapag ikaw ang aking kasama, ako ay masigla. Aawit Sa'yo, sasayaw sa'yo, tataas ang ang ngalan mo, Jesus. sisigaw sa'yo, pupuri sa'yo. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Kapag ikaw ay aking kasama, ako ay masaya. Kapag Ikaw ay aking kasama, ako ay masigla. Aawit sa'yo, sayaw sa'yo, tataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Huwag pong maging balakid ang kaunting pagkalito ng ating pianista. Ang mahalaga po, masaya po ba tayo? Ipalakpak po natin ang ating kamay. Tingnan niyo po sila mother, sila mami. Sige po. Awit sa'yo, magpupuri sa'yo.
Itataas ang ngalan mo, Jesus. Sigaw sa'yo, magpupuri sa'yo. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Kapag Ikaw ay aking kasama, ako ay masaya. Kapag Ikaw ay aking kasama, ako ay masigla. Aawit sa'yo, sasayaw sa'yo. Itataas ang Ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Aawit sa'yo, sasayaw sa'yo. Itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Aawit sa'yo, sasayaw sa'yo. Itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Nawa po napukaw ang inyong mga damdamin sa awiting ito. Kapag kasama natin ang ating Panginoon, tayo ay masaya, tayo ay masigla kung paano niya tayo itinataas. Itaas din natin ang pangalan niya. Salamat po at muli ay mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat po. Salamat po, Ama. Kasi po kanina lang namin po na-practice, medyo nag-alinlangan po kami dun sa chorus. Salamat po sa Diyos. Ang susunod ko pong tawagin, magbabahagi ang isang tagasunod po. Kung sino man po yung kaukulan. Huwag po kayo maiyak, kapatid. Panawagan po ng Panginoon sa iyo. Pangipayag mo yung pananampalataya mo sa Kanya. Nahiya daw si kapatid, hindi daw siya sanay magsalita sa maraming tao. Ito po ating kapatid. Tanghaling ito. Ako po'y nagagalak po dito sa gawain nito. Kanya nawiwili po ako sa araw-araw. Papasalamat po ako na nakilala ko po itong Daan na Tweed. Kanya po hanggang dito na lang po. Marami po salamat. Amen po ba? Kahabang ng tinura natin kapatid, palapakan natin ng Diyos na buhay. Habang wala pa po ang ating minamahal po kunsing, tatawag pa rin po ako. Pasyente naman po ang ating kapatid na magandang umaga po sa tanghaling ito. Siguro po nakikilala niyo po ako nung
karamihan dito. Ako po yung hindi, yung batang umiika po, nung unang pagpunta ko po dito, hirapan po ako maglakad. Pero kita nyo naman po sa paniniwala ko po sa Panginoon, wala na po, okay na po. Basta po maniniwala lang po tayo sa Kanya at ibigay po natin yung 100%. Walang imposible po. Salamat po. Salamat po kapatid na nakadama ka sa pagmamahal ng Diyos na ikay muling nakalakad. Salamat sa pananampalataya mo. Ang sunod na naman pong tatawagin ko ay sa namang alagad. Isang mapagpalang umaga po sa umaga ito. Kapatid, anong tema mo, anak? Pasensya na po kayo kung medyo mahina po yung aking tenga. Nang akayin ako ng banal na espiritu sa lugar na ito, nagkaroon po ng karamdaman yung aking apo, tsaka po yung aking anak. Tapos po sumunod yung aking magulang. Kaya po ako nagpapasalamat sa Ama na ako hinakit niya sa lugar na ito. Lubos-lubos ang aking kasiyahan kung paano nga po sa lahat ng karamdaman na pinagdadaanan. Ito po ako patuloy na lumalaban. Noong pong June, 2 buwan na po yung mata ko. Hindi ko po alam, sabi ng mahal na apo, na ano daw po ito, na pasma. 2 buwan po talaga na pinaglabang ko po sa mahal na Ama na ibigay niya ang aking kagalingan. Kasi po, lalo na ngayon, eka ng mahal na apo, isa na akong alagad. Ngayon pa ba aatras? Talagang totoo po iyon. Kahit po masakit na nararamdaman ko, ako po kasi pagpunta dito, nakasakay lang po ako sa hopper. Ang dating ko po, pag po ako nakasakit, nakaganyan po ako, wala po ako nakikita sa daan kasi po masasakit po sa hangin. Pero iyon po lahat pinag-isang ko. Pero ang nararamdaman ko po sa mga kapwa ko tao, nang nawalan ako ng boses, nawalan ako ng pandinig, ang sabi po sa akin, hindi na dapat, mahirap po kasing magsalita kasi, kaya sabi ko hindi, meron kami talagang manggagamot ang mahal na Ama. Kahit ano maganap sa buhay ko, sa Kanya lang ako umaasa. Dahil alam ko lahat ibibigay niya. Kung paano niya pinagaling ang aking mga mata, isang araw, ibibigay din niya po ang aking pandinig. Kung paano nga po pati boses ko nawala. Nakita niyo po, dati po, sa dati kong buhay, madakdak po ako. Ngayon po natahimik ako dahil pati ang boses ko nawala. 2 buwan na po ako hindi nakakapunta sa harapan na ito. Siguro po kaloob niya talaga dahil hindi ko po alam kung paano ako nakakalaban. Sabi nga po ng mga tao sa amin, ngayon pa isa kang alagad, bakit ganyan? Ay, hindi ko na po sasabihin kasi mahirap pong magsalita. Ika nga ng mga naapo, anuhin mo lang yung ipasok mo sa tenga mo, labas mo sa isang tenga. Talagang totoo po ginagawa ko yun. Kasi po paano ako di magtitibay lahat po ng papurit pasasalamat na naganap sa buhay ng aking pamilya. Lahat ibinigay niya. Nagkaproblema po ang aking mga anak. Humingi lang po ako sa Kanya. Lahat po ibinigay niya ang kalutasan. Paano po ako hindi magpupuri sa Kanya? Kaya po ako, kahit po ako may pinagdadaanan, alam ko po ibibigay niya ito lahat sa akin. Kaya po, Ama, nagpapasalamat po ako sa iyo, Ama, kung paano mo ako binibigyan ng lakas para lumaban ang lahat ng ito. Pero kung taanin po sabihin ng tao, mahirap. Nandun nga po yung nakikipagkwentuhan ka na nakikipag-irong pag may tumawag sa iyo, halos hindi ko po madinig.
Kaya pag ako doon sa mga alagad na kasama ko, pag po ako nag-poste, talagang umiiyak po ako kung ano yung, pag po hindi nila ako binulungan, hindi ko po madidinig yun. Kaya po, hindi po maaalis na yung iyak ko po ito, iyak po ng kaligayahan. Kung paano nga po niya ako binibigyan ng lakas. Paano po ako hindi mananalig sa kanya. Maga po ang aking lalamunan. Hindi ako makarinig, pero ang mata ko ayos na. Bakit ako binibigyan niya ng lakas na papunta dito? Pagdating po ng alas 11, hinahatak na niya ako dito. Paano po ako hindi magpupuri sa kanya? Talagang totoo po yun. Pero ako nga po sa bilang tao, mahirap po. Sa dati ko pong buhay na nakakarinig, na walang nararamdaman, bakit ako nakakalaban sa Panginoon Diyos na talagang buhay? Binibigyan niya ako ng lakas at tibay, katatagan. Kaya sana, Ama, patuloy mo ako patuloy na gabayan nang ako makapaglingkod sa iyo ng mahusay, Ama. Iyon po ang hingit na langin ko sa iyo, Ama. Huwag mo lang akong pababayaan. Palagi mo akong gabayan nang ako makalaban sa labang ito, Ama. Eka nga po, kahit po anong karamdaman, kaya niyang alisin. Dahil po ako napatunayan ko sa aking mga mata. 2 buwan po iyan. Pag po ako pumikit na ganyan, halos ibubuka ko po yung mga mata ko. Nawalan nga po ako ng pilik mata Pero napagtiisan ko po lahat yan. Alam ko po may pangako sa akin ng Ama, anak, ibibigay ko sa iyo yan. Paglingkuran mo lang ako. Ganun po ako nakakadama. Kaya po ako sa araw-araw na nakikita niyo sa dambana, hindi po ako humihinto. Ala pong ano sa akin, ibinibigay niya ang lakas at katatagan. Kaya po ako, doon ako nagpupuri sa Ama. Kaya ito hinihiling ko sa Ama, Ama, ibigay mo sa akin. Siguro po hindi pa po karapat-dapat na ibigay niya to. Baka po ako may kulang pa. Kaya po ngayon, hinihingi ko po sa Kanya, ipaisip mo sa akin, Ama, kung ano pa ang pagkukulang ko para naman ako makarinig. Ay, Diyos ko po, Ama, talagang napakasarap. Sa dati ko nga pong buhay nang hindi ako alagad. Pag po ako nagkaroon ng ganitong karamdaman, una po, kahit ano lang pong karamdaman, tatakbo na po ako sa doktor, hindi po ako matiisin. Pero bakit po ngayon, sunod-sunod na problemang sa sakit, lahat na pagtitiisan ko, wala pong doktor, umiinom lang po ako ng tubig. Yun po ang kalakasan ko. Kaya, Ama, sabi ko nga po sa inyo, gabayan niyo lang po ako, Ama. Bigyan niyo po ako ng lakas. Kung paano nga po niya pinagaling ang aking mga mata, nananalig ako sa isang araw. Ibibigay mo ang kabukasan ng aking mga tenga. Yun po ang hingit na langin ko sa iyo, Ama. Salamat po, ganito na lang po. Salamat, kapatid. Tingnan niyo po, wala pong pinipili ang ating Panginoon. Lingkod ka man, hindi lingkod, pag dinalisay ka ng Ama. Amen po ba? Kailangan ibigay natin ang 100% na pananampalataya, mananalig, pag-asa na may bibigay siya sa atin. Amen po ba? Ang susunod ko pong tawagin, isang caps. Tinatawagan ko po si Dico. Natawagan ko po si Dico, magbahagi po sa atin. Woo! Maligaya po ba ang mga anak ng Diyos? Magandang umaga po sa tanghaling to, papahapon. Tayo po ay kinuha ng Panginoon dito sa dambana. Ang pananampalataya. Ano po ba ang pananampalataya?
ang pananampalataya ay mahabang kasabihan ng Panginoon. Kung tayo nananalig sa Panginoon, ay isang pananampalataya na ituturing upang tayo makilala ng lubusan kung tayo ay nananalig at nananampalataya. Ito ay isang kasabihan o kuha ng Panginoon sa tao. Kung ikaw ay nananalig ng lubusan, sigurado papasok tayo sa kanyang kaharian. Ako po bilang isang CAPS na naturingan, nung una po akong napunta rito, ang aking pananampalataya hindi pa masasabing pananampalataya dahil ang pananaw ko lang po rito noon nagmamasid. Kamukha rin po nung mapunta kayo rito, hindi naman po eksakto na kayo nananalig at nananampalataya noon, kundi nagpapagamot, nagmamasid. Yan po ang unang nakamtan ng tao nung siya nagpunta rito. Bagamat nung ako'y nagtagal-tagal na sa aking pakikinig ng salita ng Diyos, doon ko po nabatid na ang pananalig at pananampalataya sa Panginoon napakahalaga. Sapagkat yun po ang magiging sandata natin hanggat tayo nabubuhay dito sa lupa. Kanya po nung ako po yung naging CAPS noon, doon ko po lahat nalaman na hindi pala sapat yung ikaw ay isang mabait lang, hindi sapat yung sumusunod ka lang sa magulang mo. Kulang at kulang pala nung ako'y nakikinig ng magandang balita. Akala ko lahat nung ginagawa ko noon tama na, pero mali pala. Yung mga bagay na naisip mo, kala mo tama na, pero mali pala. Hindi sapat yung ikaw ay isang taong sumusunod sa kapwa mo, pero kung sa Diyos ka nagkukulang, alang kwenta lahat po yun. Kaya nga, sumunod tayo sa Panginoon. Yun ang isang pananalig na aking nakamtan, na hanggat tumatagal, isa pong halimbawa, ang isang puno ng nyog, hanggat niyuyugyug ng hangin, bagyo man na dumating sa kanya, siya'y nasisihan dahil sa kanyang pagyugyog, umuuga po yung lupa. Yung kanyang mga ugat na sa lupa, sumasaliksik po pailalim. Ganon din po tayo. Hanggat tumatagal po tayong nakikinig ng magandang balita dito sa Dambana, makakamtam na po natin yung mahabang pananalig sa Panginoon. Di po ba? Buhay po ba Diyos? Ganyan po kaganda ang pananalig at pananampalataya na makakamtan ng bawat isa sa atin. Huwag po tayong magsumawang makinig. Hindi sapat po yung nakikinig-kinig ka lang, kundi ang pakikinig ay isang magandang halimbawa kung ito isasagawa mo na lubusan, lalo na sa iyong kapwa, sa Diyos at sa kapwa. Ang pag-ibig sa kapwa at pag-ibig sa Diyos ay magandang may dudulot sa ating kapwa. Ganyan din po lahat ng mga taong nawawala ng pag-asa. Kung kulang din po sa pananalig sa Panginoon, sila'y lalagmak ang katawan lupa. Mayaman man o mahirap, ganyan po ang abuti ng tao. Siya'y maglulupaypay dahil sa kanyang nakakamtan na biyaya. Akala niya sapat na yun. Akala niya sapat na yung kanyang talino na nakakamtan. Hindi po yun ang sapat. Tinuro sa atin ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng higit sa iyo. Lalo na yung kapwa mo, ibigin mo. Dahil ang pagmamahal na ibibigay sa atin ng Diyos, ganyan din po ang pagmamahal na dapat ibigay natin sa kapwa natin. Yan ang iniwan sa atin ng Panginoon. Mahalin ang bawat isa sa atin. Magandang umaga po sa atin. Salamat po, Diko. Tutuwanan din po ang kanyang tinuran. Tatawagin ko po muli isang alagad na maghandog ng awitin sa atin, ang kapatid na Pilar. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang kininating lahat.
Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Dalisay na pag-ibig sa aming ihain. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang kiniating lahat. Amen po ba? Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Tunay nga pong kay buti ng Ama, sa tuwing na may paalaala sa atin, maging tapat po tayo sa ating pananampalataya at siguradong ipagkakaloob ng Ama kung anong marapat at karapat-dapat para po sa ating lahat. Amen po ba? Isa pa. Nais ko pong magpasalamat sa ating Panginoon dahil po talagang pong kay buti ng Ama. Salamat po Ama sa lahat-lahat, sa biyaya, sa pagpapala, sa pagdalisay, at lahat-lahat po. At nais ko pong batiin ang aking kapatid. Congratulations. Classmate ko po si kapatid na Selly. Kaya nagagalak po ang puso ko pagkat nakaisa ko siya sa dakong ito. Tunay nga po kapatid, magtibay ka lang at lahat ng iyong minimithi, iyong makakamtan. Nakita ko po kung paano yung ang kanyang mga mata sa tuwing siya'y binebendisyon ng mahal na Apo, nandun ako sa likuran niya. Hinihiling ko po rin yun na, Ama, pagtibayan mo po ang kapatid kong ito. Dahil sa bilang pagkatao, mata, napakaselan po. Subalit siya, nagtiwala na ng palataya, tubig lamang, kagalingan. Yan po ang kanyang katapatan sa kanyang pananampalataya. At salamat at may Apo Conching na nagbibigay po sa atin ng lahat po, lahat ipinagkakaloob ng Ama sa dakong ito. At yan po ay nakakamtan natin sa pamamagitan ng katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Salamat. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay wala matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri dahil sa iyong kabatihang aking nakamtan. Ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi na bibitaw ang
Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap mo. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y nag-uburi dahil sa iyong kabatihang aking nakamtan. Ang pangarap ko pang tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. Kailanman sa iyo ay hindi na bibitaw ang buhay ko. Ikaw ang siyang nagbigay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi nalilikha ang buhay ko. Ikaw ang siyang tanglan. Salamat sa iyo, Divine Mercy. Salamat sa iyong kinalagan. Oh, Ama, tunay na kaibuti mo sa dakong itong napili mo. Salamat sa iyo, Apo Conching. Salamat sa iyong pagbabata. Oh, Ama, tunay na siya'y pinili mo at tunay na minamahal mo. Ngayon, bukas, kailan pa man, ikaw ang siyang nananahan sa kanyang katauhan na iyong inirang. Tunay na iyong minamahal. Salamat po. Tunay nga pong mahal na mahal ng ating Diyos, ang ating minamahal na Apo Conching, kung kaya't siya ay tunay na kanyang pinili, kinalugdan. Kaya tayo pong lahat magpurit magpasalamat sapagkat may isang Apo Conching. Salamat po. Salamat po kapatid sa magandang awitin na inalay mo. Ang tatawagin ko muli po isang tagasunod. Magandang umaga po sa mahal na dambana at nakarating po ako ngayong umaga na ito. Nagpapasalamat po ako at nagpupuri sa Divine Mercy na namulat ang aking pananampalataya. Bagamat na nagsisimba po ako sa dati kong buhay. Pero po, nung mapunta po ako dito,
at dagdagan po yung aking pananampalataya kahit po may pagsubok po sa buhay na pagdadalisay, magaan ko pong natatanggap yung mga bagay na yon. Maraming salamat po. Yun lamang po. Salamat po kapatid. Katatagan, pagtitibay sa pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Yun po kasi talagang kailangan natin habang nabubuhay tayo dito sa lupa. Ang susunod ko pong tawagin, yung isang alagad na naman po, kapatid na GR, Kao. Salamat po. Buhay po bang Diyos? Napakaganda po ng tema. Kanina pa po ako nagninilay. Sapagkat yung po temang pananampalataya, ang kailangan po ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Sapagkat yung po para sa akin po, napakahalaga po ng pananampalataya. Sapagkat doon po nakikita ng Panginoon kung ano yung nagagawa niya sa buhay mo. Kagaya po halimbawa sa buhay ko, sa pananampalataya ko po ba, ano po ba yung naging bunga? Napakarami pong naging bunga para sa akin sapagkat doon ko po napatunayan na sa pagtitiwala at pananampalataya ko sa Ama, nakakamtan ko po yung mga biyaya na mula sa Kanya. Biyaya ng kapayapaan, biyaya ng kalakasan, mga biyayang mula sa Panginoon. Kasama po yung biyayang material na kung paano niya binibigay. Kagaya nga po nung ating kapatid na isang alagad na nagbahagi. Paano nga ba kung wala ka sa Panginoon? Paano mo malalagpasan yung mga bagay na pagsubok? Marami po sa atin po, kaya pinagnilayan ko po yung sinasambit sa tuwiran ng Banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching. Pakinggan niyo po mga pasyente. Nung panahon daw po ng Panginoon, bakit daw po lahat hindi gumaling? Pinagnilayan ko po iyon. Sapagkat nang pumapasok po sa isip ko, makapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Doon po pala sa pagkakataong sinambit na yon, kaya po pala hindi lahat gumaling, hindi lahat nanampalataya. Yun po ang katotohanan. Sapagkat sa isip ko po, makapangyarihan ng Panginoon, bakit hindi lahat gumaling? Kaya po sa ating may mga pasyente, mga karamdaman, kaluluwa at katawan, mga kapatid, yun lang po hinahanap ng Diyos, yung pananampalataya. Sapagkat pagagalingin ka ng iyong pananampalataya, hindi ng tao. Pananampalataya sa kapangyarihan ng Panginoon. Sapagkat sa dakong ito, hindi mang 100% nating paniniwalaan. Subalit nakikita po natin ang katotohanan, mga kapatid, kung papaano binibigyan ng karapatan ng Banal na Espiritu ang mahal na Apo Kunching upang magpagaling. Subalit hindi lamang po yung karamdaman ng katawang lupa, kung hindi yung ating kaluluwa. Isa na po ako sa nakabiyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, gumaling ang aking kaluluwa. Natalikuran ko po yung mga bagay na hindi na marapat sa Ama, yung makasanlibutan. Sapagkat sabi nga nung kapatid na isa, pinagnilayang po yung sinabi niya, bakit pagdating ng alas 11 bilang alagad, para kayo nang inahatak sa dakong ito, ganun din po ako, mga kapatid. Sapagkat 2 araw ko na pong nasubukan, meron po akong ginagawa sa aming bahay sa may likuran. Gusto ko pong matapos, pagdating ng alas 11:30, sinasabi ko po sa sarili ko, hindi mo na ako maglilingkod. Subalit hindi po nasusunod yung kalooban ko bilang tao. Pilit po akong hinihila ng Panginoon. Sapagkat ganun po niya ako hinahawakan na sa tuwi na nandiyan po ang ating Ama, sinasabi ko sa Kanya na huwag akong bitawan sapagkat ako po'y mahina. Ang nagpapalakas po sa akin yung Banal na Espiritu na sa tuwi na ibinibigay niya sa bawat araw. Kaya kayo po, mga kapatid, sa atin bilang pagpapalakas ng loob, mithiin po natin, kamtin natin yung Banal na Espiritu na ibinibigay ng Diyos sa dakong ito sa pamamagitan po ng mahal na Apo Kunching. Sapagkat yun po, mapapatatuhanan ko sa inyo,
nagaganap po sa buhay ko yon na talagang hindi pwedeng ipagpalit sa anumang bagay sapagkat yung mga bagay na material, panglupa at pangsanlibutan lamang. Yan po ang katotohanan. Nakakapanghinayang po ang buhay. Kagaya po doon sa papunta po sa amin, meron pong isang batang binawian ng buhay na hindi ko na po sasabihin kung sa anong pamamaraan. Sa edad niyang 24. Sabi ko, Ama, sabi ang pasabali ng banal na espiritu, ganyan ay ang buhay, hindi napapahalaga ng ibang nilalang. Yun po mga kapatid ang katotohanan. Napakasarap po ng buhay kapag kapiling natin ang banal na espiritu sa dakong ito. Dapagkat dito po nakakamta natin yung binibigay talaga ng Diyos. Yung kaisipan natin, pinaglilinaw niya. Na pinaglalabanan natin yung mga bagay na pagsubok. Yun po nang dahil sa Panginoon, hindi po dahil sa tao. Sa pamamagitan ng tao, sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, binibigay po niya yung talagang katatagan. Kaya muli po ulitin ko sa ating pong lahat, sa mga pasyente at sa mga tagasunod, palalimin po natin yung pananampalataya natin sapagkat doon po tayo pagagalingin at doon tayo babahaginan ng ating Ama. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Salamat po kapatid sa binagi mo. Nakuha pulot ko po doon sa binagi niya yung kailangan po ang kalooban ng Diyos ang mag-ari sa atin at isabuhay natin yung kanyang mga salita na sa araw-araw ay atin naririnig. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Ang lahat po magsitayo na. Awitin po natin ang panalangin.